Sa Maynila, may isang pamilihan na hindi mo mahahanap sa Google Maps. Ang tawag ng mga insiders dito ay ilalim. Isang underground market na nagsisimula tuwing hating gabi at nagtatapos bago sumikat ang araw. Dito, kahit ano ay mabibili mo. Mga antigong anting-anting, mahiwagang gayuma, at maging mga bagay na hindi dapat ipinagbibili. Tulad ng laman ng tao. Si Renz, isang baguhang negosyante, ang nagdala sa kaibigan niyang si Jomar dun. Dito ko nakuha yung imported na relo ko, pre. Bulong nito. Mura lang dito, basta may pera ka. Pagdating nila sa ilalim, para silang pumasok sa ibang mundo. Ang mga stalls ay hindi gawa sa kahoy o bakal, kundi parang gawa sa laman. Matulas, malamig, at may bahagyang paggalaw. Sa bawat tindahan, may mga produkto na hindi mo basta-basta makikita kahit sa pinakamadilim na sulok ng internet. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila. Mukhang bago kayo rito. Anito, habang nakangisi. Gusto niyo bang bumili? O magbenta? Natawa lang si Jomar. Depende sa presyo, boss. Pabiro niyang sagot. Itinuro ng matanda ang isang tarpaulin sa gilid. Doon, nakasulat ang presyo ng iba't ibang bahagi ng katawan. Mga mata, balat, bato, puso, pati utak. Putek, bulong ni Renz. Seryoso ba to? Ngumiti ang matanda. Lahat ng paninda namin, sariwa. Sa di kalayuan, may isang lalaking nakaupo sa isang upuan. Nanginginig at mukhang walang malay. Tila bagong opera ito. Wala nang isang mata at ang isang braso ay putol na hanggang siko. Sa harap niya, may isang lalagyan ng yelo na naglalaman ng lamang loob. Dito lang nila napansin ang isang babala sa pader. Walang umaalis nang hindi nagbabayad. Kung wala kang pera, katawan mo ang bayad. Nang lumingon sina Renz at Jomar sa matanda, wala na ito. At bago pa sila makatakbo palabas, naramdaman nila ang mga kamay na dumakma sa kanila mula sa dilim.